The Filipino farmer is a dying breed. Ang average age ng ating mga Filipino farmers ay 57 years old. Kung hindi natin itong mapupunan o mahanapan ng suporta at solusyon, siguro in 10 to 15 years, wala nang magsasaka. Wala na tayong lokal o immediate source ng pagkain. The situation is dire, but not helpless. Actions must be done. Urgency is of utmost importance, and the Youth Internship Program on Organic Agriculture, or YIPOA, is among those that take the lead in solving this crisis. Our country is actually very rich, hindi lang sa natural resources, kundi maging sa human resources. So we have the youth. One of the programs to encourage the youth to engage in agriculture is the Youth Internship Program on Organic Agriculture. In here, we are creating a new breed of farmers. We provide them with fresh ideas and expose them to modern farming technologies and practices. This is not just about farming, it's about creating a brighter, more sustainable future para sa ating mga communities and on the bigger picture para sa ating sektor ng agrikultura. Hello po, magandang buhay. Ako po si Laika Kimby Kiray from Cayapa, Nueva Vizcaya. At aking pong minamanage po sa ngayon ang aking farm, ang Kiray Integrated Organic Farm, located po sa Barangay Cabanglasan, Cayapa, Nueva Vizcaya. At isa po ako sa mga naging scholar ng ATI Region 2 San Mateo, Batch 1. Ang naging scope po ng aking farm ay ang pag-produce lalong-lalo na po sa organic crops, pag-produce po ng goat, at nag-venture po ako sa aquaculture kung saan nagpo-produce po ako ng tilapia at catfish. Ako po si Jeriel Canonigo, taga Bulisong, El Salvador City. At batch 1 po ako ng YIPOA at doon po ako nag-interns sa Alman's Farm sa Lupisayna, Misamis Occidental po. Manukan po yung napili ko kasi marami kang pwedeng pagkakitaan sa manok. Una po doon is yung itlog. Araw-araw kang makaka-harvest. Ang sisiyo po ngayon, like Rhode Island, napaka-demand po talaga. Tsaka po sa mga RTL. Sa manok, nakita ko na ang sustainability ng income, nandyan po talaga. Kasi wala pong religion na nagbabawal kumain ng manok. Yun po yung nakita ko na kahit mga kapatid nating Muslim, anong religion, kumakain po talaga ng manok. Ako si Kaysalyn Pancho from Kamasi, Tumawini, Isabela. Ang pangalan ng farm ay Pancho Integrated Farm. So, ang makikitang mga commodity dito sa farm is mais, manok, then mga vegetable po. Meron po kaming dalawang breed ng chicken. Ito pa yung Rhode Island Red and Black Australorp. Sa gulay, binibenta ko po muna dito sa barangay namin para matesting ko kung marami bang gustong bumili ng organic. Ako si Renz Adlawan at yung farm namin dito ay Plantbox Farm.
Located at Purok 3, Sitio Acacia, Barangay Biao Escuela, Tugbuk, District Davao City. Yung enterprise na dinevelop ko ay plant-box organic vegetable production. May mga components siya. Meron tayo ditong sarili nating proseso ng pag-source out ng fertilizer gamit yung Green Barrel Liquid Fertilizer Technology. Isa sa mission namin is mabuhay, magpatuloy at hindi mawala yung organic vegetable production dito sa lugar. Kasi yung Tugbuk District ay isa siyang agricultural area. Pero hindi na rin nasusustain yung vegetable production. The IPOA aims to create a new breed of farmers, youth farmers who enjoy agriculture. Ina-enroll natin sila sa ating mga partner farms, mga learning sites for agriculture in particular, and they do hands-on activities, the day-to-day tasks and activities sa loob ng farms. Walang lectures, walang exams, walang tests, just pure field work para ma-appreciate nila ang pagsasaka. I am Emegene Liagas Lagutin from Impalutao, Impasugong, Bukidnon. I am a graduate of Bachelor of Science in Office Administration. Na-deploy po kami dito is March 31, so magsi 7 months na po kami. Ang una ko po talagang dapat matutunan is yung bumangon po ba ng maaga. 8 man, di ba, yung office work, office hour, ganun. Tapos, pagka ganito pala, pag livestock, kailangan mong gumising ng maaga para pakainin mo sila, binisan. Yun po yung unang naging challenge ko po dito. Hindi po pwedeng may rain out kasi hindi man pwede na gutumin mo sila. Kailangan mo talagang pakainin sila. Hindi naman po sila magrereklamo pero alam naman natin po yung feeling na paggutom. So, kailangan po pag nag-aaral ka, kailangan mo talagang matutunan dapat. So for now, ako muna sa dadto, magluto-luto din ha. Mindsetting muna and the attitude, doon ako nag-umpisa. She's a graduate of office administration, so office work. So medyo malayo. Hindi pa siya masyado talaga yung sa farming, although farmer ang parents niya. So, the first 3 months, I let her, sige, pabayaan ko muna, let her engage kung ano ba talaga ang farming. Ano ang buhay talaga. Experience it by yourself, what you really want to be into. Kasi it could be your lifetime career. The skills can be learned. Ang dami sa libro niyan kung paano mo gagawin yan. Pero to love it, to develop the attitude and the mindset, yun ang mahirap. Napaka-meaningful at napaka-productive ng aming internship. We were deployed sa Nia Natural Farm. Yung aming farm partner ay si Sir Danny Aguinaldo. And the activity normally we do, but ibang activities na related sa organic farming. Ang highlight doon sa 9 months namin ay yung farm clean-up, farm germination, concoction, and plant care. Ang natutunan namin doon sa preparatory training ay yung ano yung prinsipyo ng organic farming, mga advantages at proseso ng pagbibuild ng organic farm. Simula po nung naging farm host po si Sir Robert Manlapas, marami po akong natutunan po doon. Lalo na po sa integrated farming, tinuruan po kami ng mga practical solutions sa pagpo-farming, lalo na po sa pag-organic. Natutuwa ako talagang itong batang ito may kusa. Kung makaka-inspire siya sa mga kabataan, napakaganda. Sa mga staff ko o trainees, kinukot ko parati yung Brian Tracy, which is sabi niya,
Earning a degree or a certificate or any training makes you a living, but continuous education makes you a fortune. Ibig sabihin, huwag kayong tumigil. Kung ano yung natutunan nyo dito, mag-explore hanggang maging successful. The YIPOA is being implemented in partnership with the DA National Organic Agriculture Program or NOAP. Ang kaibahan nito with the other internship programs ay una, it focuses on organic agriculture. Pangalawa, we provide startup capital sa ating mga graduates nang sa ganon, maumpisahan nila ng maayos ang kanilang mga proposed farms. And lastly, mayroon itong continuing technical assistance even after the internship. We still mentor and assist the youth farmers as they establish and manage their farms. Kahig lang mga boss. So kung inyo makita karon natay gihawiran nga the smallest. Pagkatapos ng graduation ng YIPOA, malaking pasalamat po namin kasi binigyan po nila kami ng 150,000 startup capital sa aming commodity na napili. Ang area po, in-evaluate ko muna kung accessible po ba sa production at saka sa market. Yun po talaga yung napakahalagang tiningnan ko na pag nag-produce ako ng ganitong produkto, dapat may mabibentahan po talaga ako para ma-sustain. At yung journey sa poultry is talagang level up. Yung mga challenges, struggles, ano talaga, para kang manghihina, mawawala ng pag-asa, pero ang strength ko po talaga is prayer lang po. Yun po yung sikreto ko na hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin. Like sa manok, is struggle talaga sa like may mga diseases na tatama sa iyong manukan. Posible pong maubos yung lahat ng iyong manok. So, ang ginawa ko sa aspect na yun, in-improve ko po yung nutrition nila at pamamagitan ng organic na pagkain at saka yung mga organic concoctions po. Estimate ko po is 4x5 po, sir. Sa sunod, pag pinagawa mo, lagyan mo na Ay, para sa Pati yung mga poultry house. Kasi pag nag-kung sa TESDA, madali na lang makita yan. Improvise mo muna yung mga kailangan gamitin. Okay po. No? Pag kumita na yan, unti-unti mo nang bibilin yung mga Okay po. Sa development po ng farm, gusto ko pong i-enhance muna yung mga facilities, which is nangyayari na po ngayon sa tulong po ng ATI. At ako po ay binigyan po ng pondo ng 150,000 para pang-improve po sa farm. At since counterpart po ang labor, kaya hands-on na po talaga ako dito sa farm. So talagang ang inuuna ko ay pag-enhance ng mga facilities since ito yung pinaka-importante kasi kapag daraan yung bagyo, madaling masira yung mga locust na pinagawa ko po noon. Nadala na po ako sa past experience ko, kaya yun po yung inuuna ko na priority na enhance sa ngayon. Nakapagbenta ka na ba dito sa talong Yes mo po. ngayon, Miss Kate? Every week po kasi ako nag-harvest kasi kapag na sobra ng Matigas na siya. matigas na po yung talong. Okay. So, saan mo naman binebenta yung mga talong Dito mo? pa lang po sa barangay namin, pinupost ko po siya through Facebook po. Kumukulang nga po. Kaya Kumukulang nahiya pa na sa ako mag-post supply. kasi nahiya po ako mag-post kasi yung iba nagpapahabol na ganito, wala na akong maibigay. Mula nung na-establish itong farm, hindi na kami bumibili ng vegetable sa palengke kasi nakaka-produce na po kami ng for consumption po namin. Si Kaysilyn, medyo mahiyain yan. So, ang ginawa namin, dahan-dahan namin silang ini-encourage. Proud kami bilang host farmer niya kasi isa siya sa mga kabataan na niyakap ang panibagong pagsasaka in terms of organic agriculture. Ito yung mindset na gusto nating unting-unting baguhin. Nang pagiging farmer ay pagiging dukha o mahirap. There is more to agriculture. During their internship, marami silang pwedeng makuha o matutunan that will inspire them in their future. Pwede silang maging agronomists, plant pathologists or plant doctors, veterinarians, technicians, at higit sa lahat, farm entrepreneurs. Through the YIPOA, we cultivate these young people to initiate change. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa kanilang komunidad. 5 years from now,
gusto kong i-expand itong farm from integrated farm to learning site para ma-encourage ko yung mga tao dito na hindi lang mais yung pagkuhanan ng income or hanap buhay. Would I be cocky kung sabihin kong maging kilala buong region sa national na din? Nilagay ko po sa BMO ko is to be one of the most preferred organic farm nationwide. Hindi lang po maging preferred, at the same time, makapag-inspire din sa mga kabataan na tularan po ang ganitong way ng pag-agrikultura. 5 to 10 years from now, gusto namin makadevelop ng learning hub at production hub. So, gusto namin mag-expand, mapalago, hindi lang yung farm, mapalago rin yung mga partners namin. Mas maganda yung sa ganyang edad pa lang, makita talaga nila kung gaano kaganda yung agriculture. Nakikita ko na walang sayang, halos umiikot lang. Pag ikot niyan, lahat dala. Ang sabi nung iba, wala raw pera sa agriculture, pero hindi totoo yun. Ang kailangan lang makita nila na paano ba yung sistema. To initiate change is to inspire people, change their mindset, and open their horizons. The UPOA equips the youth with the proper education and technology, arming them with tools to set them up for success. To sustain our agriculture and food sector, we come back full circle to this new breed of farmers. It starts with them, it ends with them. From dulo to dulo, start tayo sa mga bata. We teach them, we equip them with proper knowledge sa safe and sustainable farming. Then bibigyan natin sila ng suporta at mentoring sa kanilang pagsisimula ng kanilang mga projects or enterprise. And then in return, they give back hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa kanilang mga communities at sa local supply chain ng pagkain. The problems facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seems futile at worst and temporary at best. But steps must be made. Actions must be done. The UPOA is among those that are at the forefront of initiating change. However, the solutions are multifaceted and involve multiple sectors. The UPOA invites you to be part of this solution.